Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 3 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 3 videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga Sec Masters at aking mga Emperor. Maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata na kayang makipagsabayan sa lakas na mayroon ang kasundaluhan ng dating Westrington. At hindi lang swerte ang nangyari na iyon. Dahil pinagsikapan nyo talaga ang naging tagumpay nyo sa digmaan na iyon. Kaya alisin mo sa iyong isipan na maswerte lang kayo nung gabi na iyon. Sabi ni Ambrose, nang marinig ito ng isa sa mga kasundaluhan ng Westrington. Ito ay sumagot at sinabi, "Salamat Sec Master Ambrose sa pagiging mahusay at mabait na pinuno sa aming lahat noon." Sabi ng isa sa mga kasundaluhan. Nang marinig ito ni Ambrose ito ay ngumiti at sinabi, "Huwag kayong mag-alala kahit ngayon naman ay kahit papaano ay mapapamunuan ko parent kayo sa tulong ni Pinunong General John. Habang wala pa ang aking ama at habang hindi pa siya nakakabalik dito. Ako at si Pinunong General John ang mamumuno muna sa inyo. Dahil ako ay nangako sa aking ama nung oras na siya ay nagbabalak ng bumalik sa mundo ng iba't ibang nilalang. Upang sundan ang prinsesa ng mga elf. Binilin sa akin ng aking ama na gabayan ko si Pinunong General John. Napamunuan muna ang Westrington habang wala siya. Subalit ang aking ama ay napaaga nang hindi na nakabalik dito. Hindi ko alam kung ano na talaga ang nangyari sa kanila ni Uncle Zubaji sa mahiwagang bundok na iyon. Ngunit kahit ganon hindi naman ako nag-aalala para kila Uncle Zubaji at kay ama. Dahil ang dalawa na iyon ay hindi nila hahayaan na may mangyaring masama sa kanila. Kaya hanggat hindi pa nakakabalik ang aking ama, lagi niyo akong makikita dito sa Westrington. Sabi ni Ambrose. At si Ambrose ay tumingin sa lahat ng mga kasundaluhan na nagbabantay sa gate ng imperyo na mga nakahanay. At si Ambrose ay muling nagsalita at sinabi, "Kamusta naman kayo ditong lahat? Ang imperyo ba ng aking ama ay wala bang kinahaharap na problema?" Simula ang aking ama at si Uncle Zubaji ay hindi na nakabalik na magtungo sila sa mahiwagang bundok, na sinasabi kung nasaan ang mga matandang manggagamot na naninirahan. Para kumuha ng mabisang gamot na halaman para sa bagong Pinunong General ng North Mona na si Pinunong General Recto. Naisipan ko kamustahin kung ano ang lagay ng imperyo ng aking ama. Sabi ni Ambrose, nang marinig ito ng isa sa mga kasundaluhan ng Westrington. Ito ay nagsalita at sinabi, "Nasa mabuti naman kaming lahat dito Sec Master Ambrose. Ang pamamalakad sa mga kasundaluhan at sa buong imperyo ay nasa mabuti naman. Wala naman nagiging problema pa sa mga nagdaan na mga araw sa pamumuno ni Pinunong General John." Sabi ng isa sa mga kasundaluhan kay Ambrose. Nang marinig ito ni Ambrose, ito ay ngumiti at sinabi, "Mahusay kung ganon ang imperyo ng aking ama ay napapamunuan ng mahusay ni Pinunong General John. Nakakahanga, asan na nga pala si Pinunong General John? Nandito ba siya ngayon?" Sabi ni Ambrose. Nang marinig ito ng isang sundalo ng Westrington ito ay nagsalita at sinabi, "Ang Pinunong General, Sec Master Ambrose ay naroon kung saan nagsasanay ang ibang mga kasundaluhan. Ang Pinunong General ay labis na nakatutok upang sanayin ang mga kasundaluhan pang digmaan. Kung iyong pahintulutan Sec Master Ambrose, maaari na muna kayong tumuloy sa silid tanggapan na nasa loob ng kaharian ng iyong ama na si Emperor Daryl. At ako ay tutungo ngayon kay Pinunong General John upang sabihin sa kanya na kayo Sec Master ay naparito ngayon. Maaari na muna kayo Sec Master Ambrose na mag-antay sa kanya sa silid tanggapan." Sabi ng isa sa mga kasundaluhan.
Nang marinig ito ni Ambrose, ito ay ngumiti at sinabi, kung ganun si Pinunong General John ay masyado palang abala ngayon para matutukan niya ang pagsasanay ng kanyang mga kasundaluhan. Nais kong dalan mo ako kung nasaan si Pinunong General John ngayon. Nais ko din makita kung anong pagsasanay ang ginagawa ng mga kasundaluhan na kanyang pinamumunuan. Sabi ni Ambrose, nang marinig ito ng isa sa mga kasundaluhan ng Westrington na nagbabantay sa gate ng Imperyo. Ito ay nagsalita at sinabi, kung iyon ang ninanais ng Sectmaster ng Elysium Gate Sect. Halika na kayo Sectmaster Ambrose, dadalin ko kayo ngayon sa lugar ng pagsesenay. Sabi ng isa sa mga kasundaluhan ng Westrington. Nang marinig ito ni Ambrose, ito ay ngumiti at tumingin sa kanyang mga kasundaluhan mula sa Elysium Gate Sect, na kanyang kasakasama na magtungo sa imperyo ni Daryl na Westrington. At si Ambrose ay nagsalita at sinabi, "Maywan na muna kayong lahat dito. Samahan niyo silang magbantay." Sabi ni Ambrose. Nang marinig ito ng mga kasundaluhan ng Elysium Gate Sect, sila ay agad-agad na sumagot ng sabay-sabay at sinabi, "Masusunod Sectmaster Ambrose." At ang mga kasundaluhan ng Elysium Gate Sect ay agad-agad na bumaba sa kanilang mga kabayo. At ang isa sa mga kasundaluhan ng Westrington na nagbabantay sa gate ng Imperyo na kausap ni Ambrose ay pumili ng ilang mga kasundaluhan at sinabi, "Kayong lahat, ang mga kabayo nilang lahat ay ilagay niyo muna kung saan nakalagay ang mga kabayo ng ating kasundaluhan. At ang kabayo ni Sectmaster Ambrose ay inyong pagkaingatan. At matapos niyo nang ilagay ang mga kabayo ay maaari na kayong bumalik sa pagbabantay." Sabi ng isa sa mga kasundaluhan ng Westrington na nagbabantay sa loob ng Imperyo. Nang marinig ito ng ilang mga kasundaluhan ng Westrington, agad silang kumilos at hinawakan ang mga tali ng mga kabayo at inalis sa pagkakapwesto at dinala sa lugar kung nasaan ang mga kabayo ng Westrington. At sa pag-alis ng mga kasundaluhan na may dala-dala sa mga kabayo, ang isa sa mga kasundaluhan ng Westrington ay muling nagsalita at sinabi, "Tayo na po Sectmaster Ambrose." Sabi ng isa sa mga kasundaluhan at ito ay pinangunahan ang paglalakad. At nang makalakad na ng ilang hakbang ang isa sa sundalo ng Westrington, si Ambrose ay naglakad na din. Habang naglalakad ang dalawa sila ay nag-uusap ng maitim. At sa ilang minuto na paglalakad nila Ambrose at ng isa sa mga kasundaluhan ng Westrington, sila ay nakarating na kung nasaan ang mga kasundaluhan na mga nagsesenay. At nakikita ni Ambrose na si Pinunong General John ay nakatayo habang pinagmamasdan ang ginagawa ng mga kasundaluhan. Samantala, si Pinunong General John ay biglang sumigaw at sinabi, "Mahusay ang inyong ginagawa lahat, mas lalo nyo pang paghasayan. Kailangan natin mas mapalakas ang ating puwersa para sa mga pwedeng mangyari sa hinaharap. Lagi natin isipin na maaaring may sumalakay sa atin dito ngayon anumang oras. Kailangan ay maprotektahan natin ang imperyo ng ating emperor na si Emperor Daryl. Dahil tayo lamang ang nandito ngayon sa imperyo. Ang iba niyong mga kasamahan ay nakatalaga sa iba't ibang lugar. At ang inyong mga general ay labis na nagbabantay sa lugar na pinagkakaingatan ni Emperor Daryl. Sa lugar na iyon ay wala dapat may makapasok na iba mula sa iba't ibang sekta o imperyo man, na hindi natin kaaliansa. Tuldok. At kung sakaling kailanganin kayo ng inyong mga kasamahan na nasa iba't ibang lugar na sakop ng Westrington, na mga nagbabante ay malaki ang maitutulong nyo sa kanila. Ang buong Westrington at ang buong sakop nito ay kailangan din natin maprotektahan. Kaya mas kailangan natin na maging malakas. Para sa ikakabuti nating lahat at ng lahat ng ating mga mamamayan na naninirahan sa mga sakop ng Westrington." Sigaw ni Pinunong General John. Nang marinig ito ng mga kasundaluhan silang lahat ay sumigaw at sinabi, "Oo Pinunong General John." Sigaw ng mga kasundaluhan at mas naging masigla ang lahat ng mga kasundaluhan sa pagsasanay. At maya-maya si Pinunong General John ay napabulong sa kanyang isip at sinabi, "Hindi ko maaaring mapabayaan ang imperyo ni Emperor Daryl. Kailangan ay mapangalagaan ko ito at mapanatili sa mabuting kalagayan. Hanggat hindi pa siya nakakabalik. Ang buong pamumuno sa Westrington ngayon ay sa akin na nakasalalay kung magiging mabuti ba ito. Sana lang talaga ay makaya ko na pamunuan ang Westrington habang wala si Emperor Daryl. Emperor Daryl, ano na kaya ang ginagawa mo sa oras na ito? Ikaw ba ay bumalik na sa mundo ng iba't ibang nilalang? O ikaw ba ay isa na rin sa mga nawawala sa mahiwagang bundok na iyon?
Hindi na kita nakausap muli simula nang ikaw ay sumunod kay Emperor Zubaji na tumungo sa mahiwagang bundok. Hindi ko alam kung kayo ba ni Emperor Zubaji ay nagpasya na lamang na tumungo sa mundo ng iba't ibang nilalang. Ngunit, ang mga kasundaluhan at ang mga general na sila General Roy, General Hyundai, General Asahi, at General Hyper, ay wala naman binalita sa amin na tumungo roon muli si Emperor Daryl. At dumaan sa lagusan na kanyang tinutukoy na patungo sa mundo ng iba't ibang nilalang. Ang lagusan na patungo sa mundo ng iba't ibang nilalang na tinutukoy ni Emperor Daryl ay nasa lugar na sakop ng Westrington. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!